What's up guys? Sa video na ito ay ating pag-usapan na minsan ay nakadet ni Dennis Rodman ang may-ari ng Los Angeles Lakers na si Jeanie Buss. Si Dennis Rodman ay naging membro ng Los Angeles Lakers noon, ngunit nasa maikling panahon lang dahil nakapaglaro lamang siya ng 23 games. Sa panayam kay Dennis Rodman, sinabi niyang nakipag-date siya noon kay Jeanie Buss sa loob ng 6 na buwan at ang relasyon niya sa anak na babae ng may-ari ng Los Angeles Lakers ay nagdulot ng tensyon sa relasyon sa mga stars ng Lakers na sina Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. Alam kong hindi ako magugustuhan ni Kobe at Shaq dahil ang buong atensyon ay napunta sa akin. Bihira nila akong kausapin, kahit sa mga laro. I think that's the main reason they cut me. Ang sabi ni Dennis Rodman. Ngunit itinanggi ito ng may-ari ng Los Angeles Lakers na si Jeanie Buss ang kamakailang pahayag ng 5-time NBA champion na si Dennis Rodman na ang dalawa ay panandali ang nagdet sa panahong si Dennis Rodman ay naglalaro pa sa Los Angeles Lakers. Sa halip ay sinabi na siya ang naatasan ng kanyang tatay na bantayan siya. Hindi ako nakikipag-det kay Dennis Rodman, sabi ni Jeanie Buss, na pumalit bilang may-ari ng Los Angeles Lakers kasunod ng pagkamatay ng kanyang ama na si Jerry Buss taong 2013. Sabi pa ni Jeanie Buss, I mean, yes, I guess, in other words, noong kinuha ng tatay ko si Dennis Rodman sa team, parang, siguraduhin natin na alam natin kung nasaan siya sa lahat ng oras. Sabi pa ni Jeanie Buss na sa maikling stint ni Rodman sa koponan noon, kung saan naglaro lamang siya ng 23 games, ay para siyang naging babysitter dahil sa utos ng kanyang ama. So, parang, kung tungkol ito sa, "Wey, saan ka pupunta ngayong gabi? Okay, pupunta tayong lahat sa restaurant na ito, o pupunta tayo sa club na ito, o pupunta tayo sa beach na ito." Pupunta sa kung saan man pupunta si Dennis. Maaari mong sabihin na nakikipag-date ito upang sabihin na sinisigurado ko na may mata ako sa kanya, paliwanag ni Jeanie Buss. Samantala natalo ang Milwaukee Bucks sa Indiana Pacers sa kabila ng 54 points ni Giannis Antetokounmpo sa score na 126-124. Maganda ang simula ng Indiana Pacers na lumamang ng 8-10 points sa score na 27-9, 4 minutes left in the first quarter. Ang Indiana Pacers ay may 8 of 16 3-point shots sa first quarter. Bumawi ang Milwaukee Bucks sa second quarter sa kanilang 11-2 run at naibaba sa 6 ang kalamangan sa pagtatapos ng second quarter. Umpisa ng third quarter ay umiscore si Giannis ng magkasunod na 9 na puntos, ngunit hindi nagpapaiwan ang Indiana Pacers dahil sa ganda ng kanilang 3-point shot percentage. Kahit dinomina ni Giannis Antetokounmpo ang laban, nanalo pa rin ang Indiana Pacers sa kanilang team effort.